Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bahagi ng obligasyon ng Pilipinas sa Interpol ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa press conference na isinagawa kagabi, sinabi ng Pangulo na natanggap niya ang kopya ng arrest warrant mula kay Interior Secretary John Vic Remulla at isinagawa ito alinsunod sa legal na proseso. Tiniyak din niya na sang-ayon sa batas at walang paglabag sa soberenya ng bansa sa nasabing hakbang. It's a request to the Philippine government from Interpol to enforce the arrest warrant. And of course, we comply with our commitments to Interpol. We did not do this because it was derived from or it came from ICC. Hataw Balita ngayon. Itinituring ni dating UN Special Rapporteur Agnes Callamard na makasaysayang hakbang para sa katarungan ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa Commission on Human Rights, mahalaga ang patas na proseso ng batas upang mabigyan linaw ang katotohanan at mapanagot ang mga may sala. Nagpasalamat naman ang mga kaanak ng umano'y EJK victims sa kampanya kontra droga, kabilang na si Randy De Los Santos, tiyuhin ni Kian De Los Santos. Aking ang pamangkin hindi nga nadala sa korte. Ang daming akusasyon na binato noong pinatay ito. Mapalad ang ating Pangulo dahil mabibigyan siya ng pagkakataon na ipagtanggol ang kanyang sarili. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng International Criminal Court o ICC na naglabas ito ng arrest warrant laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng mga umano'y krimen laban sa sangkatauhan o crime against humanity na may kaugnayan sa kanyang kampanya kontra illegal na droga. Ayon kay ICC spokesperson Fadi Abdulha, magsasagawa ng initial appearance hearing kapag nasa kustodiya na ng ICC si Duterte. Kagabi kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na lumipad na patungong dihig ang eroplanong lulan ang dating Pangulo upang umarap sa mga kaso laban sa kanya. The plane carrying former President Rodrigo Roa Duterte took off at 11:03 p.m. this evening and exited Philippine airspace. The plane is en route to The Hague in the Netherlands, allowing the former president to face charges of crimes against humanity in relation to his bloody war on drugs. Hataw Balita ngayon. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte sa kanyang social media account ang sitwasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos umano itong arestuhin ng walang ipinakitang warrant. Tinawag ni Kitty na illegal detention ang pagdala sa dating Pangulo sa Villamor Air Base at iginiit na patuloy umanong ipinagkakait ng mga otoridad ang kinakailangang medikal na atensyon para rito. Sa isang video, makikita si Duterte na nagtatanong kung ano ang legal na basihan ng kanyang pagkakaaresto. Ipinakita rin ni Kitty ang larawan ng kanyang ama na mahina na at may suot na oxygen masks habang patuloy na humiling ng pagpapagamot. Hataw Balita ngayon. Tugnawan sa Korte Suprema ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at si Senator Ronald Bato de la Rosa upang hilingin na ideklarang labag sa konstitusyon ang pakikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. Naghain sila ng petition for certiorari at prohibition kasama ang hiling na Temporary Restraining Order o TRO laban sa pagpapatupad ng arrest warrant. Ayon kay Attorney Israelito Torion, hindi na dapat makipagtulungan ang gobyerno sa ICC dahil wala na ito sa kanilang jurisdiksyon. Isa na sa ilalim na sa special raffle
ang kaso at itinakda sa isang member in charge na maestrado para sa posibleng aksyon ng court and bank. Wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. So kung mag-issue man ng warrant yung ICC, dapat hindi na mag-cooperate po yung gobyerno natin. Hataw Balita ngayon. Susundan ni Vice President Sara Duterte ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa the Netherlands upang makipagpulong sa mga abogado kaugnay ng kanilang mga susunod na hakbang. Ayon kay VP Duterte, kailangan niyang personal na talakayin sa mga abogado kung ano ang kanilang mga dapat gawin. Mariinding tinuligsa ni VP Sara ang anyay, maling pag-aresto sa kanyang ama. Iginiit din niya na dapat ay dinila muna ito sa local court alinsunod sa patakaran ng International Criminal Court. Pinayuhan din niya si dating Pangulong Duterte na huwag tumanggap ng pagkain o tubig mula sa kahit kanino para sa kanyang kaligtasan. Meron na pong arrangements kasi kailangan ko kausapin yung mga abogado doon kung saan man siya dalhin. Pupunta kami, ako, at pupunta yung mga abogado and doon kami mag-uusap kung ano yung mga gagawin. Hataw Balita ngayon. Hindi napigilan ni Senator Bongo na maging emosyonal matapos lumipad ang eroplanong lulan si dating Pangulong Rodrigo Duterte patungong The Hague, Netherlands. Ayon kay Go, masakit para sa kanya ang nangyari sa dating Pangulo na itinuturing niyang mentor at parang tunay na ama. Sa kabila ng pangyayari, tiniyak ni Go na mananatili siyang tapat sa kanyang pagsiservisyo sa mga Pilipino. Alam nyo, this is the saddest day in Philippine history. Nasasaktan ako, nalulungkot po ako sa isang tatay natin, si Tatay Digong, na ginawa niya ang kanyang trabaho para sa Pilipino, para sa mga anak natin. Hataw Balita ngayon. Tiniyak ng Armed Forces of the Philippines na wala pa silang nakikitang banta sa pambansang seguridad kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Padilla, patuloy silang tutulong sa iba pang ahensya ng pamahalaan upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa bansa. Dagdag pa ni Padilla, bagamat may mga taga-suporta si Duterte, wala pa umanong basihan ang mga haka-haka tungkol sa destabilisasyon. For the AFP as a professional organization, the AFP adheres to the chain of command and we remain focused on our mandate. However, together with the appropriate law government agencies, we stand ready to reinforce efforts to uphold national security and stability when necessary. Hataw Balita ngayon. Naka-heightened alert na ang Philippine National Police sa lahat ng regional at national support units simula kagabi matapos ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa PNP, ipinatupad ito dahil sa posibleng pagkakaroon ng kilos protesta at kaguluhan matapos ang pag-aresto sa dating Pangulo sa Ninoy Aquino International Airport pagdating nito mula Hong Kong. Batay sa PNP memorandum, epektibo ang heightened alert status simula alas 5 ng hapon ng March 11, 2025 upang matiyak ang seguridad ng publiko. Hataw Balita ngayon. Nagbabala ang Chinese Foreign Ministry sa mga hakbang ng International Criminal Court o ICC kasunod ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Mao Ning, tagapagsalita ng China Foreign Ministry, dapat gamiting maingat ng ICC ang kanilang otoridad ng alinsunod sa batas at iwasan ang politicization at dobleng pamantayan kaugnay sa pag-aresto nito sa dating Pangulo ng Pilipinas. Ipinahayag ito ni Ning matapos na hulihin ng pulisya si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bisa naman ng warrant of arrest mula sa ICC na nagdulot naman ng internasyonal na atensyon at alalahanin hinggil sa mga legal at pampolitikang implikasyon nito.
Tiniyak ng Manila Electric Company o Meralco na may sapat na supply ng kuryente ngayong tag-init. Ito ay sa kabila ng pangamba ng publiko sa posibleng kakulangan ng kuryente habang tumataas ang temperatura ngayon. Ayon sa Meralco, sapat ang supply ng kuryente. Ngunit may mga kondisyon upang maiwasan ang anumang power interruption. Paliwanag ni Meralco spokesperson Joe Zaldariaga, kinakailangan ng tuloy-tuloy na operasyon ng mga planta at transmission lines upang maiwasan ang anumang brownout. As long as there will be no unplanned and forced outages from the plants, and as long as transmission will be able to supply the load coming from the power plants, we don't see any problems come the summer months. Dagdag pa ni Zaldariaga, nakipag-ugnayan na sila sa mga power suppliers at sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP upang tiyakin ang supply ng kuryente sa kabila ng tumataas na demand. Hataw Balita ngayon. Sa ikalawang sunod na buwan, muli magkakaroon ng dagdag singil ang Meralco ngayong Marso. Tataas ng 26 centavo kada kilowatt hour o katumbas ng 53 hanggang 132 pesos ang madadagdag sa bill ng mga customer na kumukonsumo ng 200 to 500 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, ang dagdag singil ay dahil natapos na ang one-time refund ng regulatory reset fee na iniutos ng ERC noong Pebrero. Dagdag pa rito ang pagtataas ng transmission charge na sinisingil ng NGCP para sa paghatid ng kuryente mula sa mga power generator patungo sa mga distribution utility tulad ng Meralco. Hataw Balita ngayon. At para naman sa mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, narito ang ating global correspondent na si Marie Tenyaranda mula sa Austin, Texas. Yes, Annie, magandang umaga at sa ating mga kasambahay. Nagpataw ang Ontario ng 25% na buwis sa kuryenteng patungo sa Estados Unidos sa pinakabagong sagot ng probinsya sa kasalukuyang trade war ng US at Canada. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Opisyal nang nagpataw ng 25% surcharge ang gobyerno ng Ontario sa pag-e-export ng kuryente sa tatlong estado ng US na Michigan, Minnesota at New York na makakaapekto sa mahigit 1.5 na milyong customers. Nagkabisa ito noong Lunes at magdaragdag ng humigit kumulang $10 kada megawatt per hour sa halaga at inaasahang bubuo ng 300,000 hanggang 400,000 bawat araw. Ayon kay Ontario Premier Doug Ford, hanggat hindi tuluyang inaalis ng Estados Unidos ang banta ng taripa ay hindi aatras ang Ontario at idinagdag niya na ang magnitude ng pinataw na buwis ay maaari pang tumaas. Sinabi rin ni Ford na kung magpapatuloy ang trade war at kung kinakailangan ay hindi magdadalawang isip ang probinsya na ihinto ang pagbebenta ng kuryente patungong US. Pinatanggal din ng Ontario Premier ang lahat ng produktong alak mula sa US sa LCBO. Pagbabawalan na rin ang mga US companies sa pagbid sa mga Ontario Public Procurement at nakatakdang kanselahin ang kontrata sa Starlink satellite internet ni Elon Musk. Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Libo-libong users ng social media platform na X na dating tinatawag na Twitter ang nakaranas ng outage. Samantala, tumaas naman ang bilang ng mga insidente ng pagnanakaw ng kape sa Estados Unidos dahil sa pagtaas ng presyo nito. Ito ang humahataw na balita ni Cass Carriedo. Hataw Balita ngayon. Iniulat ng down detector na libo-libong users sa United States at United Kingdom ang nakaranas ng problema sa pag-access sa social media platform na X nitong Lunes. Ayon kay Elon Musk,
Ang outage ay dahil umano sa isang massive cyber attack na nagmula sa Ukraine. Ngunit wala siyang ipinakitang ebidensya tungkol dito. Sinabi ni Alp Toker, director ng NetBlocks, na maaaring dulot ang outage ng denial of service attack. Samantala, tumaas naman ang bilang ng pagnanakaw ng truckloads ng green coffee beans sa Estados Unidos dahil sa pagtaas ng presyo ng kape. Ayon kay Todd Costley, Logistics Sales Coordinator ng Hartley Transportation, na ginagamit ng mga organisadong grupo ang diskarte ng pagpapanggap bilang mga transportation companies para makapagnakaw. Ang bawat truckload ay may halagang $180,000 o 10 million pesos. Umaasa naman ang ilang investor na susunod ang mga bagong ahensya sa naunang inventaryo. Sa isang pananaw ng tradisyonal na paraan ang kontra. Kat Carriedo, humahataw sa Balita Ngayon. Tatanggap ng women walk-in applicants ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt bilang paggunita sa Women's Month. Samantala, maghahandog naman ang Philippine Embassy sa Brunei ng seminar tungkol sa menstrual health and hygiene sa darating na March 23. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita Ngayon. What's up, kabayan? Tatanggap ng women's walk-in applicants para sa consular services ang Embahada ng Pilipinas sa Egypt sa darating na March 14 to 21 mula alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Ito ay bilang pakikisa sa pagdiriwang ng Women's Month. Siguraduhin lamang na kumpleto ang kinakailangang requirements bago magtungo sa embahada. Para sa kumpletong listahan ng requirements, bumisita lamang sa www.philippines-egypt.com/services. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa South Korea sa Zumba Dance Fitness. Gaganapin ito sa March 16, Linggo, mula alas 3 hanggang alas 5 ng hapon sa Marionner Park sa Seoul. Sa mga interesadong lumahok, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHinKorea. Samantala, magsasagawa naman ng special pre-departure orientation seminar para sa mga Filipino nurses na nagtatrabaho sa Estados Unidos. Gaganapin ito sa March 19, Wednesday, alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Philippine time via Zoom. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa tinyurl.com/SPDOS2025. Habang magsasagawa rin ng seminar ang Embahada ng Pilipinas sa Brunei tungkol sa menstrual health and hygiene na may temang Don't Hide It, Celebrate It, period. Gaganapin ito sa March 23, Linggo, alas 5 ng hapon sa Consular Annex ng Embahada. Bahagi pa rin ito ng pagdiriwang ng National Women's Month. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Pasuguan sa facebook.com/PHinBrunei. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula po rito sa Austin, Texas, USA, ako si Marie Peñaranda. Magandang araw. Makakasama natin ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ang Senior Occupational Health Officer ng Department of Labor and Employment, walang iba kundi si Dr. Reynold Santa Ana. He is an occupational medicine upang pag-usapan ang mga programa para sa mga manggagawa ngayon na patuloy po na tumataas ang heat index sa ating bansa. Magandang umaga po sa inyo, Dr. Santa Ana. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, Ma'am Annie. Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin. Okay naman po, no? Yan, Ma'am Annie. Maraming salamat po. Maraming salamat. Okay. Dr. Santa Ana, ang unang gusto ko itanong sa inyo para sa kaalaman ng ating mga kababayan. Ano itong Occupational Safety and Health Center? OSHC, DOLE. Ano po itong tanggapan na ito? Ang OSHC po, tinatawag po na Occupational Safety and Health Center. Yan po ay isang attached agency po ng Department of Labor and Employment na nagtataguyod po ng kalusugan at kaligtasan po ng mga manggagawang Pilipino po. Ang ginagawa po natin sa OSHC ay nagkakaroon po tayo ng mga training,
mga research, mga pag-aaral at mga advokasya at pinopromote din po natin ang Occupational Safety and Health Center sa mga Filipino workers po natin. Ayan. At nagpe-penalize din kayo doon sa matigas ang ulo na hindi sumusunod. Okay. Opo. Ayan. Sabihin, may ngitin sila ha, doon sa mga violators. Ang gusto ko itanong sa inyo po, Doc Reynold, ano yung role ngayon ng occupational safety pagdating sa health and safety, proteksyon ng mga manggagawa? Lalo na ngayon, tumataas ang heat index na naitatala dito sa ating bansa. Sa OSHC, nakikipag-coordinate din kami sa DOLE, no, para pagtiigin yung ating kaligtasan at kalusugan sa mga manggagawang Pilipino, lalo na dito sa heat index na issue natin ngayon na tumataas na, no. Gumagawa po tayo ng mga polisiya at giya kasama ng DOLE tungkol doon sa ating heat index. Actually, Ma'am Annie, meron tayong, ang DOLE ay nag-issue ng labor advisory. Ang labor advisory, ito po yun, yung labor advisory number 8, series 2023. Yan po yung safety and health measures to prevent and control heat stress at the workplace. Ang mga nilalaman po nito ay yung sinasabi po dito na i-assess po ng mga manggagawa kung mainit po sa kanilang mga lugar. Yan. Tapos gumawa po tayo ng mga paraan at pulisiya at programa para ma-maintain po yung temperatura na komportable po doon sa mga manggagawa para makapagtrabaho po sila ng maayos, no? At nandito rin po, napapaloob din po dito sa labor advisory yung mga ina-advise din po dito na magkaroon ng rest breaks, tapos yung mga work accommodation, yan po, no? Tapos yung pagsuot ng mga personal protective equipment para po maprotektahan po sila laban po sa heat stress, no? At yung mga provisions din po ng pagbibigay ng adequate and safe drinking water po. Kasi importante po ang hydration ngayon, lalo na, Ma'am Annie, tumataas po ang heat index natin. That's correct. Okay, Dr. Reynold, itanong ko lang sa inyo, you made mention about the i-assess. Pag-assess ng isang establishmento, kung yung kanilang workplace ay mainit, anong ginagawa nyo po dito? Binibigyan nyo ba sila ng information? Yung mga HR o kaya yung mga ano bang dapat na mayroon doon sa isang tanggapan? Okay. What particular device na pwedeng gamitin para ma-assess na doon sa temperatura, doon sa workplace, hindi na conducive para sa pagtatrabaho? Mayroon bang ganon na tinuturo kayo? Mayroon bang device na pinapagamit nyo doon sa mga establishments? Yes. Meron po tayong device, Ma'am Annie, no? Yun po yung pag-measure ng init or temperatura sa workplace natin. Pero yan po ay parte po ng aming training, no? Which is the work environment measurement. Isa rin po sa ginagawa ng OSHC ay training po, no, in line with occupational safety and health. Since sinabi po dito na i-assess po natin ito, syempre po tuturuan po natin yung mga members ng Safety and Health Committee na ma-equip sila ng karampatang kaalaman, no, para ma-measure po ito. At meron po tayong mga ina-accredit ng mga WEM providers, no. Ma'am Annie, meron tayong mga nagpo-provide nito. Meron parang third party na gumagawa nito para pupunta sila doon sa mismong workplace at sila po yung magme-measure. Pwede po silang makipag-coordinate doon sa mga accredited po natin ng mga WEM providers. Okay. No? Pero sa mismong Safety and Health Committee, by concept, meron po tayong training doon on work environment measurement. Kung kaya po nung kumpanya na sila po yung gumawa, basta po importante, marunong po silang gumamit ng equipment. Doc Reynold, occupational medicine po kayo by profession. Mga kasambahay, I don't know kung ilan lang yung ating mga occupational medicine in the country.
Matanong ko po kayo, let's say for example, base doon po sa inyong experience dito sa occupational safety, anong kalimitan na violator? Kasi may naririnig ako, isa ito sa mga pinoproblema ng mga workers, lalong-lalo na yung mga nasa factory. Kasi yung ventilation nila, hindi masyadong napapansin. Hindi masyadong napapansin yung ventilation doon sa workplace. Kayo ba nagkakaroon kayo ng mga surprise visit doon sa mga, especially this time na mainit, nagkakaroon kayo ng surprise visit at binibigyan nyo ng penalty, pinipenalize nyo yung mga company na hindi makatupad dito sa labor advisory nyo po? Tama po kayo, Ma'am Annie, no? Ang DOLE po ay nag-i-inspect ng may mga surprise visits din po na ginagawa ang DOLE through our labor inspectors, no? And syempre kapag may mga findings po, nagkakaroon po yan ng mga penalty. Doon po sa pamamagitan po ng ating RA 11058, no? Or yung ating Department Order 198-18, no? Nandun po yung mga parang yang batas na yan yung nagsisilbing ngipin po, no? Sa mga hindi nasunod po sa patakaran po ng ating Occupational Safety and Health Standards po o yung OSH standards na guidelines po. Okay. So, sa madaling salita, mga kasambahay, doon sa mga hindi susunod, yung DOLE, may mga surprise inspection. Okay. Pwede bang halimbawa, sa isang pabrika, hirap na hirap yung magagawa, tatawag lang sa inyo, pero hindi magpapakilala. Ini-entertain nyo po ba yan? At pagkatapos, gumagawa ng aksyon yung DOLE tungkol dyan? Yes po, Ma'am Annie, no? May mga tumatawag po na mga anonymous. No? And syempre, we verify muna po and DOLE will see and check po muna, no? And then, pwede pong silang magpunta doon mismo. Okay. Anong specific violation sa isang kumpanya, sa isang factory? Let's say, for example, walang proper ventilation. Ano ang penalty and at the same time, anong pwedeng maging hazard doon sa ating mga kababayan? Anong pwedeng sakit ang maaaring makuha nila sa, halimbawa, 2 buwan na mainit dahil sa heat index na ito? Anong klaseng sakit na being an occupational medicine doctor po? Isa sa sakit na dudulot ng poor ventilation, of course, yung syempre yung ating primary na heat exhaustion, yon yung mga heat stroke, yan. Yung mga simptomas po niyan, yung madali pong mapagod, minsan po mabilis yung tibok ng puso, tapos yung pinapawisan po, no? At ito rin yung parang nagkakaroon po tayo ng loss ng fluid sa katawan or yung nade-dehydrate din po tayo, no? Dahil po doon sa init, no? Nahihilo, yan, yung mga ganun pong mga simptomas ang dapat nating bantayan, no? Bukod po doon, of course, yung mga sakit, pwede rin po na kumalat doon, no? Kasi hindi po na re-replenish ng malinis po yung ng supply ng hangin. Okay. Po, no? Alam mo, napaka-importante ng tinatalakay nyo, hindi na re-replenish. Sa isang kumpanya, sa isang kwarto, let's say for example, sa isang workplace, paano nyo natuturuan yung ating mga binabanggit ninyo, Safety Health Committee, na nare-replenish yung hangin sa isang workplace na alam nyo naman it's air-conditioned yung isang kwarto. Kung sakasakaling hindi nare-replenish yung hangin dyan, anong pwedeng maidulot sa ating katawan? Anong klaseng sakit? Lalo na ngayong napakainit, tumataas ang heat index natin. Ma'am Annie, yung mga pag hindi na-replenish, pwede tayong yung mga mikrobyo, diba? Usually mga respiratory diseases po, ubo, sipon, yung mga ganun po, no? Kasi po kailangan po nating i-improve yung ating flow ng air doon sa kwarto, no? Sa pamamagitan din po ng mga paglinis ng ating aircon, yung proper maintenance din po, no? Para maganda rin po ang ventilation ng ating aircon. Mga kasambahay, napaka-importante nitong pinag-uusapan natin. It's something to do with the health and safety, ma-ensure yung health and safety ng ating mga manggagawa, especially ngayong tumataas po ang heat index. Sa ngayon po, may we know what are the programs that you have
dito po sa occupational safety na may kinalaman dito po. Maliban dito sa pagtaas ng heat index. Maliban po doon, ano pa yung mga programa na mayroon ang tanggapan po ng occupational safety na dapat malaman ng mga manggagawa at sila pala ay dapat ganito ang kanilang maranasan doon sa kanilang mga workplace. Yes, Ma'am Annie, yung mga programa po natin sa Occupational Safety and Health Center, yung pag-test po ng mga personal protective equipment po natin, tapos yung pong pag-accredit din po ng mga WEM providers po natin, at kami rin po mismo yung gumagawa rin ng, nagwe-WEM din po kami, bumibisita rin po kami sa mga pagawaan para kami po yung magsukat ng mga kailangan pong isukat doon ng mga hazards, no? Nagkakaroon din po tayo ng mga ibang mga training, no, sa mga fire safety, yung mga ganong training, yung WEM training po, no, tapos mga health control trainings po, no, sa mga work-related diseases, yung workplace mental health, meron din po kaming training doon, no, saka yung basic occupational safety and health training, which is a comprehensive po, no, na tinatalakay doon yung mga health hazards at safety hazards sa workplace at yung mga ibang mga preventive measures para maiwasan po at maging safe and healthy ang ating workplaces. Okay. Siguro po, Doc, sa mga susunod nating pakikipag-ugnayan sa inyo dito po ay interesado ang ating mga manggagawa, ang ating mga mamamayan, pati na yung mga employer, yung mga bagay na hindi nila alam na dapat nilang ma-implement sa kanilang mga tanggapan para ma-ensure natin na mayroon tayong healthy workforce. At this point, ano po yung mensahe nyo sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig dito sa Hataw Balita? Go ahead po. Sa mga manggagawa natin, no, patuloy po kayong mag-participate sa mga pulisiya at programa ng inyong kumpanya, no, para mapagtibay po ang ating kaligtasan at kalusugan ng mga kapwa nating mga manggagawa. Sa mga employers, patuloy nyo pong sundin yung mga guides na ini-issue po ng DOLE at mapanatili po na ligtas at malusog po yung mga workplaces natin at mga manggagawa din po natin. At sa lahat po, no, panatilihin po tayong malusog sa pamamagitan ng pag-inom. Dapat hydrate po tayo palagi para maiwasan ang heat stress. Punta po tayo sa lilim, magkaroon po tayo ng rest breaks kung kinakailangan po, no? Para hindi po natin maranasan ang mga sakit na dulot ng heat stress. Kami po ay nagpapasalamat sa ating nakaugnay ngayong umaga. Isa po siyang Senior Occupational Health Officer, Dr. Reynold Santa Ana, Occupational Medicine Doctor. Maraming salamat po sa pagkakataon na kayo po ay nakasama namin ngayong umaga. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Annie. Keep safe po. Amin naman natin na magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules, March 12, 2025. Panoorin po natin ang update wala naman sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Wednesday, March 12, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy lamang ang pag-iral ng easterlies, lalong-lalo na po dito sa may silangang bahagi ng ating bansa. Kung makikita po natin dito sa ating latest sa satellite animation, maaliwalas na panahon ang inaasahan po natin sa buong kalupaan. At kung may mga pag-ulan man ay dulot po ito ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Sa mga susunod na araw, dahil wala din po tayong inaasahan na LPA o bagyo na posible pong makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa for this week, ay asahan po natin ang generally fair weather conditions. Magpapatuloy po yan sa malaking bahagi po ng ating kapuluan.
Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala po tayong gale warning or babala sa matataas na mga pag-alon, kaya malaya pong mga kapalaot ang ating mga kababayan ngayong araw. Iba yung pag-ingat lamang po sa mga plano pumalaot sa silangang dagat baybayin ng Luzon, maaring maranasan pa rin po ang moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. Sunrise natin po ngayong umaga ay 6:06 a.m. Sunset naman po natin ay 6:06 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang po ang aming social media accounts at ang aming website, pag-asa.ust.gov.ph. At napanood po natin ang update mula naman sa Pag-asa Weather Specialist, Ria Torres. Handaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lakas. Nakikiusap sa suspect ang pamilya ng 2 pulis na pinaslang sa Bukawi, Bulacan na sumuko na ito sa mga otoridad upang pagbayaran nito ang ginawang pagpatay sa kanilang mahal sa buhay. Si Nestor Torres, umahataw. Hataw Balita ngayon. Kauwi lang sa Bulacan galing sa Ilocos Sur ng magulang at kapatid ni Dennis Kujamat. Ayon kay Eden at Nestor, magulang ng pinaslang na pulis, kahit malayo, sinikap nilang makasama kahit sa huling sandali ang kanilang anak. Anila, ginapang nila sa hirap ang anak, makapagtapos lang ito bilang pulis. Masunurin at mapagmahal din ito sa pamilya, kaya sobrang sakit nang madat na nilitong patay na. Ay, masakit talaga yung mawala ng anak. 2 lang sila. 2 lang sila. Tapos mawala pa siya. Sabi niya sa akin, uuwi. Nag-usap nga kami. Pakiusap naman ng mahal sa buhay ni Kujamat, sumuko na sana ang suspect sa pagpatay sa kanilang anak, pati sa kasamahan nitong pulis. Yun, siguro naman may pamilya din siya. Ganyan. Dapat lang sumuko talaga siya kasi nga makukonsensya din yan siguro. Nakikiusap po ako sa kapulisan, sa PNP na sana mahuli nila yung gumawa ng masama sa anak ko. Kasi baka hindi lang yung anak ko, hindi lang yung isang kasama niyang dadaliin, baka marami pa o marami na yung nagawa niya. Samantala, kumikilos na ang binuong Special Investigation Task Force na binuo ng Bulacan PNP. May ugnayan na rin ang provincial government ng Bulacan para madakip ang tinutugis nilang si alias Atan. Samantala, isinailalim na ng Philippine National Police sa forensic at cross-examination ang baril na ginamit ng suspect sa 2 pulis. Sakaling mahuli si alias Atan, 2 counts of murder ang kakaharapin itong kaso. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sinasanay na ang nasa 50 PNP personnel para magsilbing reactionary standby support force. Nare-responde sa mga grupong manggugulo sa isla ng Masbate sa darating na midterm elections. Si Jerry Galicia, umahataw. Hataw Balita ngayon. Sinasanay na ang nasa 50 pulis na bumubuo sa Reactionary Standby Support Force na magsisilbing force multiplier sa nalalapit na national at local elections sa darating na Mayo. Halos 5 araw na sasailalim ang mga pulis sa Civil Disturbance Management Operation Seminar sa Camp Boni Serrano, Masbate Police Provincial Office sa Masbate City. Nakahanda ang mga nato ng police personnel para rumisponde sa mga grupo o individual na mag-ahasik ng kaguluhan sa panahon ng halalan sa isla. Bali po, ang Masbate PPO ay nag-initiate po ng seminar para in preparation po sa upcoming national and local election. So, ito po ay para doon sa mga madideploy na personnel, yung mga identified, meron na tayong mga identified reactionary standby support force para po dun nga sa election kung saan if in case merong kaguluhan, sila yung magre-responde doon. Dagdag pa dyan ang nasa 44 na pulis na magsisilbi namang medical response team na magbibigay naman ng pangunang lunas at atensyong medikal sa mga kasamahang pulis maging sa mga sibilyan sa panahon ng eleksyon. So yung MRT naman is medical response team, or magkasabay sila kasi pag
pag nag-responde po yung RSSF natin, may kasama pong MRT. So that in case meron pong tropa, police natin or yung civilian na magkaroon ng medical emergency, inandun po agad yung police natin na member ng medical response team para po magsagawa ng first aid. 4 na lugar sa Masbate ang kasalukuyang nasa area of concern ng COMELEC at PNP para sa papalapit na halalan. Ito ay munisipalidad ng San Pascual at Claveria sa Burias Island, Baleno at Masbate City naman sa mainland. Mahigpit naman ang ginagawang pagmamanman at pagbabantay ng Masbate PNP sa mga grupo na posibleng magsagawa ng kaguluhan sa halalan. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Nagsasagawa na ng pag-iimbestiga ang Bureau of Fire Protection San Antonio, Zambales matapos ang forest fire na nangyari naman sa bulubunduking bahagi ng barangay Pondakit, San Antonio. Inaalam na ng otoridad ang pinagmula ng apoy na tumupok naman sa lugar, maging ang lawak at halaga ng pinsalang idinulot nito. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita Ngayon. Nasunog ang bulubunduking bahagi ng Zambales bandang alas 10 ng umaga nitong Lunes, March 10. Ayon sa Bureau of Fire Protection San Antonio, Zambales, sumiklab ang apoy sa kabundukang sakop ng barangay Pundakit, San Antonio, Zambales. Dahil sa lawak at laki ng sunog, nadamay na rin sa insidente ang ilang bahagi ng kabundukang sakop ng mga bayan ng Castillejos at Subic. Bagamat inaalam pa ng mga otoridad ang pinagmula ng apoy, pinag-aaralan na din ang lawak at halaga ng pinsala ng forest fire. Kasalukuyan na umanong nagpupulong ang BFP at LGU San Antonio sa mga posible pang hakbang na gagawin dahil sa nangyari. Alas 10:30 ng madaling araw kahapon nang ideklara ng BFP San Antonio na fire under control na ang sunog. Alan Manansala, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Isang batang pawikan ang nasagip naman sa bayan ng Malapatang, Sarangani matapos itong matrap sa isang aqua farm water inlet. Habang nasagip din ng isang uri ng lawin matapos mahulog sa poste ng kuryente sa Libak, Sultan Kudarat. Agad naman pinalaya ang mga ito nang matapos matiyak na nasa maayos na kalagayan ang mga hayop. Si Marie Carreñon, umahataw. Hataw Balita Ngayon. Nasagip ang isang hawksbill sea turtle o mas kilala sa tawag na pawikan noong Biyernes ng hapon matapos itong matrap sa isang aqua farm water inlet sa Western Sea Development Corporation sa Barangay Tuyan sa bayan ng Malapatan, Sarangani. Pinaniwala ang nahigop ito ng agos ng tubig papasok sa inlet habang isinasagawa ang regular na maintenance sa lugar. Agad na nasagip ang pawikan ng rescue team mula sa DENR Community Environment and Natural Resources o CENROGLAN, PNP Maritime Group, PA Ranger, Bantay Dagat at mga kawani ng aqua farm. Sa pagsusuri, ang pawikan ay may haba na 39 cm at lapad na 30 cm. Matapos masiguro na nasa maayos na kondisyon, ay agad na pinakawalan ang pawikan sa natural na tirahan. Ayon sa DENR Administrative Order o DAO 2019-09, ang hawksbill sea turtle ay tinuturing na critically endangered at mahigpit na pinoprotektahan sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Conservation and Protection Act. Samantala, nasagip rin ang isang peregrine falcon o lawin na kinilalang pinakamabilis na hayop sa buong mundo. Ang lawin ay nasagip matapos itong mahulog mula sa poste ng kuryente sa National Highway sa Libak, Sultan Kudarat. May bigat na 0.41 kg, wingspan na 72 cm at 37 cm ang haba ng katawan. Matapos ang masusing pagsusuri ng Centro Calamansig Conservation and Development Section at Libak Municipal Veterinary Office, ay pinakawalan agad ang lawin. Ang peregrine falcon ay isang cosmopolitan species na matatagpuan sa halos lahat ng kontinente maliban sa Antarctica. Marie Perejón, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mga kasangbahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Hataw Balita Ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account.
Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na po ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya, tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos, nating sandigan. Mula sa Job 16:5. Ngunit, aking palalakasin kayo ng aking bibig at ang pag-aliw ng aking mga labi ay magpapalikat ng inyong hirap. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga, Miyerkules, 12 sa buwan ng Marso 2025. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, Hataw, Balita, and Radio Mobile Booth Team, UNTV Radio La Verdad 1350, at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako naman po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.